Magandang araw sa lahat. Ang ating tatalakayin ngayong umagang ito ay tungkol sa 5 makrong kasanayang pangwika. Una, pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ang pakikinig ay isa sa makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig at pag-iisip ayon kay Bernales 2000. Isang aktibong proseso na nagbibigay daan sa individual upang pag-isipan, pagnilay-nilayin, analisahin ang kahulugan at kabuluhan ng mga salita. Ito ay may mga layunin. Una, para malibang. Di nangangailangan ng masusing pakikinig, halimbawa, dula sa radyo, telebisyon at iba pang palabas. Masayang pagkukwentuhan sa kaibigan at kakilala. Pangalawa, makapagnilay-nilay o makapag-isip tungkol sa sarili, mga karanasan sa buhay, halimbawa, sermon ng pare o pastor. Pangatlo naman ay upang makalikom ng mga impormasyon o kaalaman. Buong atensyon, halimbawa, pakikipanayam, seminaryo, mga lecture ng guro sa klase, maunawaan at matandaan ang mga kaalamang ibinibigay ng nagsasalita. Pangapat, magsuhay ng ideya, opinyon o reaksyon, halimbawa, talakayan, debate, o di kaya'y pagkikipagtalasdasan. So, sa pakikinig ay may mga uri ng pakikinig. Una, informative. Karaniwan sa urang ito ng pakikinig ay nakakalap ng impormasyon ang isang tagapakinig na kung saan siya ay nakakakalap ng mga ideya o di kaya mga impormasyon. Pangalawa, pangkasiyahan. Nilalayon nito na mapalipas ang oras na hindi na mamalayan. Ginagawa ito upang maaliw at maging masaya ang isang tagapakinig. Critical. Lagi itong may kaakibat na pagsusuri. So dito, kinakailangang magsuhay ng tagapakinig upang malaman kung alin ang tama at ang mali. Pang-apat ay ang pasibo. Pakikinig na kung saan ang isang tagapakinig ay naghahangad lamang ng tumanggap ng mensahe, ngunit hindi inuunawa ang pinakikinggang teksto o di kaya'y mga salita. Panglima, evaluative. Ano nga ba ang evaluative? Ang evaluative ay pagsusuhay o di kaya'y pagdidetermina na isinasagawa ang pakikinig na ito upang matutunan ng isang tagapakinig ang mga nag-aanalisa. Ang pang-anim, pakikinig. Ito ay uri ng pakikinig na ang reflective. Pakikinig na may layuning maitaas ang pagtingin sa sarili ng isang tao. So dito, natutuhan nating magnilay-nilay sa ating pinakikinggan, lalo na kung ilalagay ang sarili sa kalagayan ng iba. At ang pampito naman ay empathic. Nagaganap ito kung nakikinig tayo sa isang taong may mabigat na suliranin. Ipinaparamdam dapat sa kanya na may taong nag-aalala at kaisa niya na handang tumulong sa kanya. At pangwalo, meta-comprehension. Ito ang pinakamataas na uri ng pakikinig. Dito natin nalalaman ang ating isipan na mag-isip ng critical, evaluative at reflective ang isang tagapakinig dahil ginagamitan ito ng meta-comprehension na kung saan hindi lamang literal na kahulugan ang naisasagawa, maging ang nakatago pang mensahe sa tinanggap na impormasyon. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako po si Jubina Modal from BS Ed Filipino 2A. Sa puntong ito magbabahagi ako sa inyo ng isang makabuluhang talakayan patungkol sa makrong kasanayan. Meron tayong iba't ibang makrong kasanayan, meron tayong 5 at ngayon aking tatalakayin ang 2 na kung saan ito ay ang pagsasalita at pagbasa. Makrong kasanayan na ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa pagsasalita. Ito yung pinakauna or unang matutunan ng isang bata. Sinasabi na 5,000 salita bawat taon at 13 salita sa iisang araw matutunan ng isang bata. Mula sa isang salita hanggang sa 2 at hanggang sa magiging isang telegrapiko na ito at nakakapag-develop na ng proseso sa ponolohiya ang mga bata at natutunan nilang magsasatinig ng isang salita at nakalilikha na sila ng mga salita na magagamit nila sa kanilang pagpapahayag sa kanilang damdamin o naisipahayag. Ang 4 na uri ang pagsasalita. Ito ay ang memoryado, impromptu, extemporaneous, at
pagbasa ng isang itinaktang papel. Pag sinasabi natin memoryado, dito ay isinasaulo na ng isang tagapagsalita ang kanyang sasabihin or nakahanda na siya sa kung ano ang kanyang ibibigkas sa harap ng mga tao. At ang impromptu naman ay hindi binigyang pagkakataon ng isang tao na makapagsaulo ng kanyang nais sabihin or walang kahandaan or walang kaalam-alam ng isang tao na siya ay magsasalita. Pag sinasabi naman natin extemporaneous ay mayroong limitadong oras or mayroong binigay na maliit na oras sa kanyang paghahanda sa kanyang pagsasalita. Pag sinasabi naman nating pagbasa ng isang itinakdang papel, dito ay babasahin lamang ng isang tagapagsalita kung ano yung naisulat sa isang papel. Sa pagsasalita, tayong apat na katangian na dapat pagtuunang pansin. Ito ay ang tinig, tikas, kumpas, at kilos o galaw. Sa tinig, dito ay nakatuon. Ito yung pinakamahalaga sapagkat dito nakasalalay ang paksa na tatalakay ng isang tao or isasalita ng isang tao na kung saan kumuhina ang boses ng isang tao, maaaring hindi maiintindihan ng mga tagapakinig. At ang tikas naman, ito yung tindig ng isang tao. Isa rin sa 5 makrong kasanayan ng pagsulat. So kapag sinabi natin pagsulat, ito ay isang kapwa physical at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Isang epektibong extension ng wika at karanasang natatamo ng isang nilalang sa kanyang kasanayan sa pakikinig, pagsasalita at pagbabasa. So isang epektibong larangan upang maipakita ang karunungan ng isang tao gamit ang mga isinasatitik na salita. Ito'y pagsasalin sa papel o anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalin ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanilang kaisipan. So, meron tayong iba't ibang uri ng pagsulat. Narito ang academic, technical, referential, journalistic, professional, at malikhain. So, kapag sinabi natin academic, ito ay ginagamitan ng intelektual na kasanayan na naglalayong maipahayag ang mas mataas na kaalaman ng may batayan at pagsusuri. Halimbawa nito ay pagsulat ng pamanahong papel. So, yun yung academic. Pangalawa, yung technical. So, kapag sinabi nating technical, ito ay isang uri ng pagsulat na kung saan ang manunulat ay nagbibigay ng direksyon. So, halimbawa na lang sa procedure. Halimbawa, kung paano magsulat ng isang sulatin. So, ito yung tinatawag nating technical. Kapag sinabi naman nating referential, ito ay nabubuo o nakatuon ito sa mga pinagkukuhanan o batayan ng pagsulat. Halimbawa, sa thesis o disertasyon ng isang estudyante. So, yun yung referential. Pang-apat, ito yung tinatawag nating journalistic. So, kapag sinabi nating journalistic, ito ay karaniwang makikita sa mga dyaryo o pahayagan. Halimbawa, na lamang ito ay ulat pamanahon. So, lahat ng mga ulat na makikita natin sa dyaryo o sa television, ito ay tinatawag na journalistic. Panglima, meron tayong tinatawag na professional. So, kapag sinabi natin professional, ito ay isang uri ng pagsulat na nakatuon sa isang tiyak na propesyon. Halimbawa, na lamang kung ikaw ay isang doktor. So, kapag ikaw ay isang doktor, kailangan mong gawin ang mga medical abstract ng iyong pasyente. So, makikita natin doon ang iba't ibang uri ng mga terminolohiya na ginagamit ng mga doktor. Halimbawa na lang yung mga abstract na sulatin. Yung panghuli ay meron tayong malikhain. So, ang malikhain, ginagamitan ito ng malikhaing kaisipan o mayamang guni-guni na maaaring fictional o di fictional. Halimbawa nito ay ang nobela at maikling storya. So, halimbawa na lamang ng malikhain ay yung mga sulatin ni Dr. Jose Rizal, yung El Filibusterismo at No Limitang Jerez. So, ilan lamang yon sa mga halimbawa ng malikhain na sulatin.
So, yun yung uri ng pagsusulat. Meron tayong 6, academic, technical, referential, journalistic, professional, at palikhain. Tumungo naman tayo sa panghuling makrong kasanayan. Ito yung tinatawag nating na panunood. So, originally, wala na talaga ito. Pero, since 21st century, ay naisama ito sa 5 makrong kasanayan. So, originally, 4 lang talaga yung makrong kasanayan. Pero ngayon, mayroon ng pang-5. Ito yung tinatawag nating panunood. So, kapag sinabi nating panunood, alam naman natin lahat na ito ay ang proseso ng pagmamasid o panunood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating nito. So, lahat ng nakikita natin, lahat ng naririnig at nakikita natin, ito ay tinatawag na panunood. So, kapag ang isang panunood ay nakakakuha tayo ng impormasyon o nauunawaan natin ang pinapanood natin, so ito yung tinatawag na panunood. So, meron tayong iba't ibang uri ng panunood. Ito yung diskriminatibo, casual o panlibang, komprehensibo at critical. So, kapag sinabi nating diskriminatibo, ito yung paggamit ng opinion o prejudice sa panunuri. So, dinidiscriminate mo ang isang bagay na pinapanood mo. So, galing sa salitang ugat na discriminate. So, technically, ito ay nangangahulugang piniprejudice mo yung yung pinapanood mo. So, kine-criticize mo yung pinapanood mo. Pangalawa, ito yung casual at panlibang. So, informal na pamamaraan na hindi nagbibigay focus sa detalye. So, for entertainment lamang yung casual o panlibang. So, hindi ito kinakailangan ng formal na pagsasalaysay sa mga detalye. Pangatlo, meron tayong komprehensibo. Ito ay nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. So, sa komprehensibo ay iniintindi lamang ng isang manonood kung ano yung pinapanood niya. So, hindi na siya nakatuon sa iba pang mga detalye, kundi iniintindi lamang niya kung ano yung pinapanood niya. Yung pang-apat at panghuling uri ng panonood, meron tayong tinatawag na critical. So, kapag tinatawag natin critical, ito ay gumagamit ng pagbubuo ng hinuha mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap o pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang na napapanood. So, pag sinamay natin critical, ito yung ginagamitan mo ng hypothesis mula sa mga details na nakita mo or napanood mo sa isang napanood mo. So, gamit doon ay na-analyze natin yung mga pinapanood natin at nasusuri natin kung ano yung pinapanood natin. So, kumbaga kinikritik natin yung napapanood o pinapanood natin. So, yun lamang ang 5 makrong kasanayan sa 5 makrong kasanayan. Meron tayong salita, pagbasa, pakikinig, panunood, at pagsusulat. So, yun lamang at maraming salamat sa panunood. Maraming salamat sa pakikinig at sa panunood.